Hello guys, kumusta? Happy birthday America! Happy birthday Murica! So andito ako sa backyard namin, no? Barbecue duty. Pakita ko lang pagka naririnig nyo ba? So maganda sana sa harap. May mga neighbors kami nagpapapotok. May mga KJ na neighborhood dito nakalagay no fireworks allowed. Kasi dami nang lumipat dito sa Texas ng mga liberals. Anyway, nag-bonfire na din ako. Okay, bonfire na din ako. Susunog na rin. Ay, so yan guys, dinner for tonight. Ribs. Medyo nasunog Wow, 17 years na pala na kami dito. 17 years. 2009 kami dumating Ito na, mag-vlog tayo. Naririnig nyo naman siguro yung mga putukan. Teka, silip tayo kung matagal pa ba ito. Kasi baka masunog to Meron akong pampano dito. Kasi paano? Hirap magluto ng chicken. Pinakayaw ko talaga mag-barbecue chicken Hirap no? Tara. Pasok ako dito sa loob ng bahay. Tayo sa harap. May maabutan pa tayo. Yan, dito tayo sa harap. Nag-decorate pa naman kami kasi nga tawag dito 250 years. No, hindi na raw uli maulit. So ito yung nilagay ko. Ganda ng kuha ng misis ko dito Merong fireworks doon sa sky. Tapos binidyo niya to, pinicturean niya. Ako naglagay niyan. Ayun, meron doon. Kanina pa nagpuputukan actually Kanina pa nagpuputukan. Sabi ng hipag ng asawa ko na nasa Ohio, kung bumili daw kami ng bagong bahay kasi pinicture niya yung harap. Mukhang maganda. Kasi naglinis kami, nagtrim ako ng grass. Tapos madilim nga lang, no? Tapos naglagay yung misis ko ng mga flowers at saka flags. Ayan, lagay natin hilo. Nilinis namin tong harap Ayan, may puputok pa rin. Doon. Hindi kami bumili ng fireworks ngayon kasi initially may plano kami mag-celebrate, big deal Bumili pa kami ng mga t-shirt na Amerika. Yung mga patriotic t-shirts. Ayan, yun pinaghandaan nga namin Tapos sabi namin, huwag na tayo bumili ng fireworks kasi dun sa Bridgeland, yung mayamang neighborhood, maganda celebration nila doon, may music, may concert, tapos may grand na fireworks display. Okay? And then yung misis ko, inassign ng visit na boss niya. Dali hirap nagluluto Sabi yung misis ko, late na daw ako nagluto. Paano? Nagtrabaho pa ako kaninang alas 11. Nasa kalsada na ako. Yan talaga. Hirap buhay sa Amerika, no? Wala kang mautusan. Ikaw lahat gagawa. Ay, dali nga. Visit na po ito. Kasi mahangin. Ito lang, no? Ayan, backyard ko. Background ko, mga fireworks. Ganda dito para may ilaw. So, happy 4th of July mga kababayan ko na nandito sa sa Amerika. Hindi ko pa nag-greet yung iba, no? Ginreet ako kayo umaga ni Antihero 1. Sabi ko nagtrabaho kasi ako. So, bago ako umalis ng 11, ganda na. Ayos ulit ganda
Oh, buti na-capture ko. So bago pa ako umalis, kailangan may pagkain na si AJ. Sabi ko sa miss ko, alam mo nung may pasok, mas madali buhay ko eh kasi nasa school si AJ eh. Ngayon, kailangan I need to make sure na meron siyang lunch o nakapag-lunch na siya bago ako umalis. So ganun talaga, talagang grabe nagtatrabaho na ako, nag-aasikaso pa ako sa bahay. Wala eh. Ganun talaga eh. Si Mrs. kasi nagtatrabaho din, tas gabi na siya umuwi. Mas maaga siya umalis. Alis siya ng mga 7 or 8. Before 8, mga ganun. The other day, may pinapanood kami na bago lang nagva-vlog, taga Legazpi. Nag-resign na as nurse sa Pilipinas. Magmamigrate na dito. No? Tapos may isa silang anak. Alam mo ito yung pangalan niya. Nakita namin sarili namin yung nagsisimula. No? Pagka nagsimula ka talaga dito, culture shock. Kasi wala kang utusan dito, ikaw lahat gagawa. Pagod ka na magtrabaho, yun. Pagod ka na magtrabaho, kailangan pa magluto, kailangan pa maglaba. Although madali lang naman maglaba. Yung pagtupi, hindi ko na nga ginagawa eh. Siyasalansan ko na lang dun yung mga damit ko, damit ni AJ. Kukuha na lang pagkasusuot. Wala nang time eh. Ano pa? Ayun nga, 17 years. Nagulat din ako. Never pa akong nag-celebrate ng ang anniversary ng pagtira dito sa US. No? Big deal. Gusto sana misis ko mag-travel na i-celebrate yung 250 years ng Amerika sa Mount Rushmore, sa Washington DC. Sabi ko, yan ang plano mo, pero iba yung plano ni Lord eh. Gusto niya mag-road trip eh. Kaso nga yung trabaho niya, very demanding and mahirap magpaalam doon sa bago niyang trabaho ngayon. Kaya naghanap siya ng trabaho. And then, separate video na meron ako na-realize eh. Shinare ko sa kanya, God moves in mysterious ways. Maganda yan, magandang topic yun. No? So, pag-usapan natin yung buhay Amerika ng 17 years, no? We are still blessed na nandito pa rin kami. We're blessed dahil napunta kami dito. Yung misis ko, nung nanonood nga kami ng mga ganun, yung bagong vlogger na pupunta na dito. Swerte yung mga yung bata pa nakarating dito. Oo, kasi marami ka pa ma-achieve, marami ka late na rin kasi, late na kami nagpunta rito 30 plus. Kaya nga nag-post ako doon sa isa kong Facebook page sa Vladimir. Kung totoo ba na may free will o destiny talaga. Alam niyo ba na ayaw ko magpunta hindi naman sa ayaw, wala akong hindi naman sa ayaw, no? Iba kasi ayaw eh. Ibig sabihin, ina-avoid mo eh. Wala akong plano magpunta ng US. Wala. Sabi ko, maganda na trabaho ko sa Unilab. Nasa sales ako. Tapos, iba yung kita. Mas malaki kita. Gusto nyo magkwento ako tungkol buhay medrep? Mas maraming adventures doon eh. No? Iba yung kita. Maraming perks. Maraming benefits. Yan. Kaya kontento na ako eh. And then sabi ko nga sa miss ko, kita mo? Andito na tayo, di ba talang dati, di ba ayaw ko nga. Wala akong plano. Sabi ko, bibili na akong lupa, magtatanim ako. Sabi ni miss ko, retiree? Bata pa ako nun eh. So nakaalis kami siguro, 33, 34? Hindi pa naman masyadong late, pero prior to that, mga 30 pa lang ako, late 20s, kinukumbinsin na ako ng iba kong klase, mga katrabaho. Oy, punta ka na dito, ganyan. Kinukumbinsin na ako. Ayaw ko talaga, sabi ko, never kong pinangarap na magpunta Amerika. And just so happen, yung misis ko, matagal niya ng pangarap magpunta Amerika. Nag-aaral pa siya ako, hindi. Ibang priorities ko na, iba yung Tsaka masaya na ako nun eh. Sabi ko nga, pag nasa sales ka, mas angat ang ang lifestyle mo, mas angat ang sweldo mo kaysa sa mga fixed ang income. Unlimited kasi ang income ng sales eh. Maliban sa sweldo mo, may mga bonus dun.
Wala na kung kailan nag-video naman. Yun. Yun nga, no? Tapos yan, napadpad na kami dito. So, blessed pa rin kami. Ang problema naman nakita ko, pag masyadong, kunyari, bata pa lang nandito na, hindi nila hindi nila matatransfer yung yung culture ng Pilipinas, yung pagiging Pilipino, like yung panganay ko tsaka pangalawa ko. Dahil dumating sila dito 7 and 8 years old eh. Napakabata pa. No? Ang the best siguro dating ka dito ng yung right after college. Yan siguro the best. Kasi talaga Pilipino ka na, nahubog ka na eh, adult ka na eh. No? Yun lang sa pananaw ko. No? Pero kung tatanungin niyo ako, syempre, America is the best country in the world. Kahit maraming magdi-disagree. Lalo na yung ating resident diyan, hindi ko na mention. No? Bakit? As evidenced by, ang dami nagpapakamatay pumunta dito. Ano yung tumatawid ng disyerto, lumalangoy ng ng river na malalim, nalulunod, kung ano-ano pa. Diba? Para lang makarating dito. Napansin ko nung panahon ni Biden, swerte yung mga mga taga third world country na mga taga Middle East, yun talaga pinapasok nila dito, mga taga Somalia, mga Muslim, pinapasok nila. Kasi nag-import sila ng mga voters eh. Wala, nakita nila bumababa na bumuboto ng mga Democrats. Kasi sabi nga ng misis ko kanina, pinag-usapan namin, bakit yung mga Democrats ayaw mag-celebrate ng 4th of July? Merong mga cities dito sa US, postpone daw celebration. Kasi nga, for safety reasons, kung money concerns, kung ano. Ayaw lang nila. No? Yun. Daming pera ng kababayan namin to Ito yung yung Vietnamese likod bahay na may swimming pool. No? Si Kevin yata yun. Na magaling maghalaman. Yun nga America is still the best country in the world. Diba? Dito naman talaga number 1 destination eh. Meron ba kayo gusto na itong bansa gusto namin, hindi eh, di ba? Second choice lang nila yun eh. Pag hindi real talk lang, pag hindi sila makapunta ng Amerika, saka sila napapaisip ng ibang bansa. Pero Amerika talaga ang number 1 destination. Di ba? Bakit? Siyempre, andito yung opportunities. Andito yung freedom. Anong freedom? Anong freedom? Kita nyo, maraming kumakalat ngayon yung mga umattend ng FIFA. Kanina umaga, pinanood ko yung mga Japanese. First time nila sa Bass Pro Shop. Viral din yun. Tuwan-tuwa sila. First time nila makahawak ng barel. First time nila makabalak. Tapos yung mga European naman na first time sa Bakis. Tapos European na amaze sa air conditioning. Kanina pinapanood namin yung yung sa Paris, no? Daming tao, init na init. Ultimo daw yung mga ibang bus, walang aircon. Wala daw aircon. Tapos the other day nakasagutan, may sinagot ako na isang Pinoy. Kasi nag-post yata yung GMA, sabi, bakit walang aircon ng ang Europe? Sagot ng Pinoy, kasi malamig naman dito eh. Bihira lang ang mainit. Ayun, sabi ko 1,500 na namamatay. Hindi lang rason. Nagsalita na yung Nagsalita na yung yung position niya sa France. Kasi daw nakakasira daw ng environment, mamatay daw mga halaman pag nag-aircon. Woke na woke sila. Woke na woke. Ayaw nila. Hindi dahil malamig. No? Texas mainit eh. Pero may heater kami. O, di ba? So yung HVAC namin, yung cooling system na cooling and heating. So imagine mo Texas may heater. Oh. 'Di ba? Di sana pag malamig, heater ginagamit namin, pag mainit aircon. Ang Europe hindi talaga sila nag-aircon. No? Kahit mainit. Tapos interview yung isang German naman. Kasi daw 1 week lang daw ang heat wave, titiisin na lang daw nila. Woke na woke sila. Woke na woke. Sasacrifice niyo yung comfort and safety na pinag-uusapan kasi delikado ang heat stroke. Marami namamatay diyan.
No? Tsaka yung comfort niya, ano eh. Kaya ang galing nga ng ano eh, ng Amerika eh. Naisip na nila lahat para padaliin ang buhay. Yun ang napansin ko. Ma-amaze kayo pag dito kayo tumira. Padaliin ang buhay. Huwag na yung like, kunyari, paper towel. Hindi na kayo maglalaba-laba ng basahan. No? Yun, mga ganun. Hindi ko alam kung Amerika nakaimbento ng paper towel, pero ito, gamit na gamit yun. Yun talaga na-amaze ako eh. Napakasimple, pero mamimiss mo pag tumira ako sa Pilipinas ng 2 months last year, di ba? Mamimiss mo paper towel. Di ba? Central AC, mamimiss mo. No? So, yun nga, no? America is the best country in the world. Undeniably, ito yung #1 destination. No? Pag hindi makapunta ng Amerika, saka pa lang nag-a-aspire mag-Canada, mag-UK. Real talk, totoo naman, di ba? O yung mga taga-UK nga, gusto pa lumilipat pa dito eh. Yung mga taga-Canada, lumilipat pa rin dito sa US. Bakit? Di ba? Tanungin niyo yung sarili niyo, bakit? Parang, ano ba yan? Wow. Parang the other day, tag dito. May napanood ko naman na reel. Sabi sa kanya, sabi doon sa liberal na babae, do you think that America is the best country in the world? Sabi niya, no. What is better than America? Sabi niya, ang sagot niya, Canada. What makes Canada better? Hindi niya masagot. Ano maganda sa Canada ko na mas maganda kumpara sa US ay hindi niya masagot. No? It's easy to hate on America. Lalo yung mga shoutout sa mga kababayan natin na never pa nakarating sa Amerika, pero meron silang negative image of the place. I've been to both places. Tumira ako both places. Tumira ako sa Pilipinas eh. I've seen the difference, no? Dito pa rin. And then share ko pala, last time yung misis ko, nakachat niya yung kapatid ng mama niya. So, tita niya, matanda na. Kasi yung namatay niya na biyanan ko, umuwi na yun sa Pilipinas eh. Tinanong na namin siya, gusto na rin namin siya pauwiin kasi matanda na siya, nag-uulyanin na, hindi na siya fit dito sa lifestyle dito. Tsaka mas maganda na doon. Minsan nalulungkot siya, wala siyang kausap, hindi na mag-fit pag masyado kang matanda pag nagpunta ka dito eh. So, sabi na, decided na kayo. Ayan, decided na daw siya, excited na umuwi. Tapos, nung ika 6 months, nagkumahog, bumalik dito. Kasi 6 months ang palugit, ba? Pagka, green card. Tapos, nito lang, recently lang namin nalaman, tinanong niya yung yung tita niya, nag-uusap daw sila ni mama. Bakit ka pa pupunta dyan sa Amerika? Alam niyo sinagot nung namatay kong biyanan? Maganda daw kasi dito. Nakaka-touch naman. Maganda daw kasi dito. Niya pa rin yung na-compare niya talaga. Pilipinas, naglalakad siya, nagta-tricycle, nagji-jeep dito. Di kotse, mula bahay hanggang destination, aircon lahat. Tapos walang problema sa pagkain. Yan, dito na ako. Sama ng ihaw ko. Sama. Badali ko parang mamadali ka. Alam nyo, yung pag-barbecue, it's an art. Hindi mo yung pwede madaliin. Lalo na yung temperature ng uling. Ay, nako. So, yun nga, ano pa ba? Ayun nga, maganda daw di sa Amerika. Totoo naman eh. Kaplastikan na pag sinabi. Yung mga galit lang sa Amerika nagsasabi na otherwise, yung kabaliktaran na sinasabi. Lalo yung mga liberals na dito pinanganak. AJ, set the table, get plates. Dito na pinanganak, never lumabas ng bansa, never naka-experience sa ibang bansa. And yung mga taga-Pilipinas naman na hater din ng Amerika kasi pro-China, never din nakatungtong dito, pero may negative image, kinaagat yung mga propaganda ng China. By the way, singit ko lang, nabalitaan nyo na ba yun na baka daw nagsisinungaling yung China na hindi sila 1 billion population. Merong may nag-squill na Chinese na babae na nasa lang daw sila 500 million.
pinalaki lang ng China para, big is better eh. Diba? Anyway, nasingit ko lang. So, ayun guys, no, happy 250 years. Hindi ko na realize na aabutan kami ng ganun. 250 years. Ibig sabihin, hindi ko na realize na aabutin kami dito, na nandito kami. Set the table for your mom, AJ. Get rice. Nandito kami aabutan. And, hopefully magtuloy-tuloy yung pagganda ng economy and security dito sa US. Gumaganda yung bumaba na yung gas dito. Tapos in terms of gun rights, shinare ko kala Doc Lawrence, pwede na magpa-deliver ng baril sa bahay. Pwede na. Matatakot na naman yung iba, pwede ba yung delikado? Well, hindi. Yung mga na background check na. Kasi nga naman, double pa eh. Kunyari ako, may license na ako, may concealed carry license ako. Na background check na ako. So, pwede na dapat akong order, tapos diretso na sa bahay. Ganon ginagawa nila dati. Kaya nga sabi ko kala Charles, yan, no. Sa Pilipinas, meron pa kayo tinatawag na permit to transport. Dito, deliver na sa bahay. Pero, don't get me wrong, ang makakabili lang yung mga legal pa din. Legal age, hindi pwedeng bata, bibili online. Hindi pwedeng criminal, bibili online. Hindi. Dapat, meron kang background check. Yun lang, gumaganda yung mga gun rules, gun rights. Tapos, yung security, lumalakas ang Amerika. Sino mga ngahas na tumalo sa Amerika, no? By the way, yung Russia, problemado ngayon. Wala silang fuel. Diba? Hindi pwede. Anyway, yun. Tapusin ko na ito mahaba, no? Happy 250 years. Muri ka! No? Salamat sa freedom, sa opportunities. And, probably bright future ahead. So, that's it guys. See you next time. Bye.